Good morning po, Ma'am Tuesday at sa ating mga kababayan. Kayo Good po morning. ba ay nasa Batanes pa rin? Hindi ho, nakabalik na naman po kaninang madaling araw dito sa atin. Oo, Medyo, kanina lang. akala nga ho namin di matutuloy dahil medyo maulap pa rin ho dito Oo. sa... Aha. Masama pa rin ba ang panahon doon nung kayo'y umalis, Yusek Nepomuceno? Ay, hindi naman ho, umaaraw na rin ho doon. Subalit sa Batanes ho kasi kahit naman walang bagyo dyan, may kalakasan laging hangin dyan dahil Oh. ano ho yan malaking mga islands yan, pero Mm-mm. Pacific Ocean at West Philippine Sea, napapalibutan sila. Kaya malakas, ano po? Oho. Malakas ang hangin. Anyway, Yusek Nepomuceno, sir, galing kayo dyan sa Batanes. Pakisalarawan nyo nga muna sa amin para ma-visualize namin. Ano po ang itsura ngayon ng Batanes? Oo, Doon sa pagkakaalam namin na dati na pag sinabi mong Batanes, napakaganda, di ba, yung isla na yan. Pero nung tama po. nahagupit sila ng bagyo, ano itsura po ngayon? Oo, yun nga ho, nakakalungkot ang itsura ngayon dyan. Pag mula airport pa lang at nung nilibot ho namin yan. Nilibot din ho ni Presidente at ni Secretary Gilbert Teodoro. Mm-mm. Talagang malungkot to kasi mahigit 2,000 bahay yung talagang Mhm. partially damaged pero sira rin ho yun. Tanggal yung mga dingding at bubong nila. Mm-mm. At mahigit sa 270 na bahay naman yung talagang walang natira. Nako. Then of course, yung mga puno, yung mga pananim, umaasa ho sila dyan talaga agrikultura at konting tourism. Mhm. Kaya't apektado ho yung ano nila dyan, yung kabuhayan nila dyan. Ngayon, kagaya nga ho nung nabanggit ninyo, malaking pagsubok yung hindi ho nila magamit yung sarili nilang resources doon. Yun na nga po. Oo. Ngayon, pinag-utos naman ni Pangulong Bongbong at tinugunan naman po natin kagad yan. Meron nung immediate solution muna Mhm. habang pinag-aaralan po. Ano po Susuporta yun? naman ng DNR. Magpapadala na ho tayo ng more than 60 tons ng lumber galing dyan ho Oh. sa Cagayan sa pamamagitan po ng tulong nila Sectoni Loizaga. Ikakargahin ho yan ng barko ng Philippine Navy. Mhm. Original plan ho was dapat tong araw na to nandyan na. Mhm. Kaya lang dahil 60 tons yan, napakabigat yan. Hindi Mabigat to. ho kakasya sa maliit na barko yan. At kasama pa ho yung repair kits. Marami ho silang ni-request na repair. Ibig sabihin yung paggawa po ng bahay. Opo. Mga martilyo, Yes. bubong. So hindi ho kakasya sa maliit na barko. Yung malaking barko naman, hindi makakadaong sa maliit na port. Kaya hinintay Yes. pa ho namin yung isang barko ng Philippine Navy manggagaling pa sa Bicol. Oh, ang So layo sa halip pa. na tong araw na to darating, madidelay lang po kami ng ilang araw. Target to is October 11. Mhm. Pipilitin naman ng Philippine Navy na mapaaga. Yun ho, habang wala pa ho silang materyales, makakapagpadala naman ho tayo. Pati mga buhangin at simento. Ngayon yung mga pagkain naman ho, ang maganda sa pagtutulungan ho ng national government at may mga private sector na tumulong din po. Galing po sa inyo. Ayun. Sa Kapuso Foundation. Sapat yung mga pagkain naman nila doon. Yan ang maganda. Kasi nakapag-pre-position naman ho ang DSWD, pati ho ang Office of Civil Defense. Ang kailangan kasi nila dyan, 7,000 food packs. Nakapaghanda ang DSWD ng 14,000 food packs. So ready naman ho tayo. Bago ho yan maubos, pagkalahati na yan, may parating na ho. Napadala na ho natin kahapon hanggang ngayon na nabuo na ho natin additional 7,000. Sobra na po yung pagkain. Maganda na po yun. Yung mga sobra naman doon, pwede ho nilang i-imbak muli. Reserve. Ano po? Oo, hindi natin ho alam. Ang Batanes kasi laging dinadalaw talaga ho ng bagyo kasi yan eh. At Kaya saka kailangan mahirap mag-transport ng mga goods and products doon, Yusek. Oo, tama ho. Yung Balintang Channel talaga ho yan. Hindi ho basta-basta. Hindi ubra yung maliliit na sasakyan dyan. At ang ang aeroplano naman. C-130, nakailang ikot po kami dyan. Pati ho ang US aid, meron hong pinahiram sa ating additional na 2 C-130. Pero, Yusek,
sabi nyo sa October 11 pa yung barko ng Philippine Navy, mukhang 5 araw pa yan bago dumating. Tapos bibiyahe pa yun. Mga ilang araw ibibiyahe nun, Yusek. Paano pansamantala? Halimbawa, ngayon, up to when darating yung barko ng Philippine Navy, meron po ba silang mga pansamantalang tutuluyan? May tent ba kayong naidala doon o paano po? Meron po. Nagdala ho ang Office of Civil Defense ng mga tents, tarpaulins, pati yung mga repair kits. Nandun naman. Yung 11 po, yun ho yung October 11, yun ho yung pagdating na sa Batanes naman po yun. Hindi naman ho yun yung pag-alis ng barko. Umalis na ho yung barko galing Bicol. Kaya nga ho, manghihingi din ho kami ng tulong pagdating ng panahon na palakasin pa ho ng yung ating kakayanan sa pagtugon sa ganitong medyo mahalo eh. Tanggapin natin, hindi ho tayo mayamang bansa pero mahanap po tayo ng paraan. Ang hirap nga na pagkaganyan, lalo na yung probinsya, yung katulad niyan, isla nandun pa sila sa pinakatuktok, medyo malayo-layo sa kabihasnan. Yusek, yung halimbawa ay yung halaga ng kanilang infrastruktura o agrikultura, ano ang itsura at mga magkanong halaga na yung napinsala dyan? Ang hawak ko po kasing kabuuan natin sa bansa, pero dyan nga naiulat sa amin na sa kabuuan ho kasi ng buong bansa, halos kalahating bilyon ho yung agricultural damage. Karamihan ho dyan. Ang ganito po, ang Batanes ho kasi, hindi po yan Region 1, Region 2. Akala ho kasi ng marami, Region 1. Region 2 yan. Kabuuan ng bansa ho natin, mahigit kalahating bilyon. Almost 600 million yung nasira sa atin sa agrikultura. Ang maganda lang sa Batanes, kahit papano, wala hong nasawi. Pero sa buong bansa, kagabi, 5 pa lang ho yung naiulat na namatay. Ngayon, naging 6. Kaya nga nagulat ako nung binabasa ko yung report. Yung isang missing o nawawala, naging casualty na rin. Although binabalidate, pero yan na rin po yan. 6. May isa pang ho nawawala sa Cordilleras. Tapos, tawag nito, anong uunahin natin dyan sa Batanes sa tindi ng pinsala? Kumusta po ba yung mga yung kalsada? Wala bang mga nag-landslide doon para humadlang doon sa ginagawa nating operation? Yun tama po kayo. Ang una-una ho, nagawa na ho natin yung pangangailangan nila sa tubig na nandyan ho, sapat na po yun hanggang makarecover sila. At may mga parting panging umaga, yun yung maiinom na tubig. Pagdating naman ho sa mga kalye nila, of course may mga landslides nung unang araw. Subalit, magaling din po naman yung local government units nila dyan. Sila, Governor Cayco talaga hong pinakananay po nila yan dyan. Yung mga inner roads, nalinis na nila. Although, of course, may mga putik pa. Pero madadaanan ho yan. Yung main roads, naayos na rin ho yan ng DPWH kagad. Nadadaanan na rin yan. So, okay no. Ang may mabigat-bigat pa, again, kahit walang bagyo at lalo na kung ganyang nagkaroon ng kalamidad, yung communication lines ho dyan. Ayan. Talagang hahanap ho kayo ng lugar saan kayo may cellphone. Although sa pamahalaan naman, hindi namin suliranin niyan kasi may mga kami para makapag-operate. May mga radyo naman kami. Opo. At saka mayroon akong naaalala, Yusek, satellite phones kanyo. Mukhang kahit papano mayroon na kayo, di ba? Gumagana naman po yan. Wag lang ho yung may kaulapan sa itaas. Kaya importante rin ho yung radyo. Kaya lang, importante ho kasi yung mga kababayan natin dyan magkaroon ng access sa cellphone sila kasi mga nag-aalala yung mga kanilang mga kamag-anakan dito at abroad, kailangan mabalitaan po nila na safe sila. Correct. Kaya nga ho, napag-usapan namin ni Secretary Teodoro na pakiusapan, hindi naman obligahin, pakiusapan na i-considera yan ng telecoms provider and service providers na ituring nila yan na parang ang tawag ho doon missionary areas or market. Yes. Kasi maaaring hindi commercially attractive yan dahil maliit lang yung market. Tsaka yung market po kasi ang populasyon ho dyan, hindi maliit naman lang. More than 6,000 plus lang sila. So maaaring hindi attractive yan financially. So sana ituring ho ng telco siya na mission ho nila. Parang pagtulong sa mga kababayan. At sa amin naman sa National Defense, mahalaga po ang constant communication sa area na yan dahil meron ho tayong national security concerns dyan. Alam naman natin ang nangyayari sa West Philippine Sea.
Correct. Sana sabi nyo nga, yung mga telcos, parang ano na lang nila dyan, ibalik nila sa tao, 'di ba? Yan na lang yung Parang balik nila pagmamahal na lang po sa yes, kababayan oo. natin yan. Ay, tutor, kumikita naman sila sa ibang parte ng Pilipinas. Tama po. Yang parte na yan ng bansa natin na medyo malayo-layo sa kabihasnan, bigyan din naman nila ng serbisyo. Itong naalala ko, Yusek Nepomuceno, sir, ganitong mga pagkakataon, may sakuna, may kalamidad, kinakailangan ninyo ng mga na may nabanggit kayo sa akin kamakailan, yung mobile command vehicles. Iyan ang isa sa gusto nating malaman. Pakipaliwanag nyo nga, ano ba itong mobile command vehicles na ito? Ganito po yan. Isa ho yung parang truck ho yan na kahit po masira na yung buong communication na system ng isang lugar, yan ho ay po pwede o maaaring ituloy ho yung komunikasyon sa amin, ma-establish yung komunikasyon dahil napakahalaga ng koordinasyon ng national at local government, pati na rin mga kasama natin sa private sector kung paano tuloy-tuloy matulungan yung lugar na naapektuhan. Una ho yun. Pangalawa naman, yung tinatawag namin na command and control upang yung mga managers po ng disaster patuloy kaming makapag-usap-usap. Correct. Meron ho yung telco, meron ho yung communication systems, digital, pati yung satellite and radio systems. At lahat ng ulat na manggagaling sa iba't ibang bahagi ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, including international agencies, makikita dyan. Wow. Para siyang mini NDRRMC operation room. Di yung nakikita namin dyan sa opisina ninyo sa Campo Aguinaldo. Maliit lang, nasa loob lang siya ng isang truck. At pwedeng i-deploy anytime, di ba? Ganun po ba yun? Naka-station na po sila. Ang pinaka-ideal natin, minimum, bawat isang rehiyon natin, meron yan. Yan, very good. Na natin itatransport kasi usually kapag nagkaroon naman ng kalamidad, hindi rin yung basta-basta mapupuntahan sa una, 2 araw. Correct. Kailangan nandun na ho yung mobile command center ho natin. Nakaposisyon na doon. Pati yung mga tao niyan, Yusek? Opo. May mga tao po tayo sa regions. Ang Office of Civil Defense, meron naman ho tayong 17 regional offices. Yes. Kailangan lang natin palakasin pa. Tapos, yung isang mobile command unit, so nasabi nyo na kanina, parang command and control center na siya. Pero ang tanong ng ating mga kababayan, Yusek Nepomuceno, sir, kailan magkakaroon niyaan? Ngayon po, iisa pa lang ho yan. Dahil nakita nga ho nating napakahalaga niyan, na-request na po namin yan sa Kongreso. Sinuportahan naman po. So, nakaroon ho tayo ng 2, yun nga lang, 2 hanggang 3 next year, 2025. Ipupwesto natin yan kung saan po madalas talagang ma-isolate. And then next year, 2026, sana ituloy-tuloy ang suporta ng Kongreso. Mukhang committed naman po sa amin ng Kongreso. Mapupunuho natin yung 17 rehiyon. Ay, salamat at hindi na naman. ho tayo kakaba-kaba. Right, very good naman. Excited kami dyan, Yusek Nepomuceno, sir, kasi malaking tulong ito, lalo na parati tayong binabagyo. Tapos mayroon tayong inaabangan na yung sabi nilang the big one, na wag naman sanang mangyari the soonest time, Habang nasa Batanes nga kami, binabantayan din po namin yung Taal Volcano at yung Canlaon. Kasama po yan. Speaking of, sige na nga, nabanggit nyo na rin lang yung Taal na yan. Kumusta po ba ang sitwasyon ng ating mga kababayan ngayon doon sa paligid ng Taal Volcano na yon? Nung nakaraang linggo, nakausap namin si Pangulong Marcos, sabi naman niya, may standard operating procedures na tayo sa mga ganitong pagkakataon. Alam na nung mga government agencies ang gagawin para matulungan yung mga apektadong residente. Sa habang nag-uusap tayo ngayon, kumusta po doon sa may Taal Volcano area? Doon po sa mismong island, talagang higher alert level na ho dyan. In fact, kung dapat nga pinalilikas ho sila dyan. Ngayon, buti naman ho, hindi ho mas nagiging aktibo pa. Localized ho, yung tinatawag pag-aalboroto nun, localized pa naman doon sa isla. So, balit binabantayan ho yan ng PBOLS at ng NDRRMC at Office of Civil Defense. Kung sakaling umangat pa yung alert level, talaga a-action na naman po ulit tayo dyan. Yan ho yung tinatawag na baka mag-multi-hazard tayo. Sana'y anong ibig sabihin nun, Yusek? Yun po yun habang bumabagyo pumuputok naman ng bulkan at may landslide sabay-sabay po
Oo nga. Wag hong mag-alala ang kababayan natin. Handa naman po tayo, subalit siyempre nakakapagod pa minsan-minsan. Pero Mm-mm. ano ho, nagtutulungan naman ho ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at ang local government units. Hindi naman ho natin bibitawan yung mga ganyang sitwasyon. Ang Right. kailangan lang, yung mga kababayan ho natin, dahil sila po yung pinipilit natin iligtas. Mm-mm. Iligtas din ho nila sarili nila. Lagi ho silang makinig sa media, lalo sa kanilang mga local government units. Mm-mm. Alamin nila anong nangyayari talaga. At wag ho Right. silang wag silang susubok pag sinabi na evacuate. Yun Wala, ang hindi ho masaklap nakukuha sa doon. tapang po yan eh. Kailangan sumunod sila eh. At saka yung mentalidad ba, Yusek Tipamuseno na, ay, hindi ko maiwan yun. Yan yung kabuhayan ko. Yan yung mga alaga kong hayop. Nandyan, Tama babantayan ko po. sila. Ay, naku, unahin nyo na po muna ang sarili nyong buhay at Oo. kaligtasan. Pag Mapapalitan naman po yung ho, kabuhayan. pag nakalusot naman po sila or tayo, may pag-asa naman habang buhay. Mahirap pag casualty ka na, pag namatay ka, Wala na. lalong kawawa yung mahal nila sa Maiiwan buhay. mo. Opo. Yes. Ay, nako naman. Anyway, so, itong mga darating bang mga araw, saan ang nakatutok ang inyong operasyon, Yusek? Ganito unang-una, sabi naman ho ng pag-asa, wala tayong binabantay na LPA. Ay, buti Medyo may naman. pahinga ng konti. Mm-mm. So, babantayin po natin yung patuloy na pagtugon dun sa pangangailangan ng Batanes Province. Mhm. At ganun din, meron din ho mga apektado sa Cordilleras at Ilocos Norte, Ilocos Region, pati sa Abra. Tuloy-tuloy lang po tayo sa susunod na mga araw upang makarecover sila. Sana wag magkaroon ulit ng Panibagong bagyo. yun lang ho eh. Talagang Kaya nga, ito pa namang mga buwan na ito, talagang bagyuhin tayo hanggang December. Tapos ang ngayon po lalakas yung pa. ngayon po yung malalakas eh. At yung La Nina, Yusek, di ba? Tama po. Sang-ayon sa pag-asa, yun nga ho, towards the year, ngayon na po yun, October, November, December, yung posibilidad na magla Nina aangat. Ihintayin po natin yung official report ng pag-asa kung matutuloy ho ba. Subalit, sang-ayon sa kanilang mga pag-uulat dati, Mm-mm. matutuloy talaga ang La Nina. Yun ang problema. Anyway, Oho. sana magdasal po tayo mga kapuso na sana'y malagpasan natin ang lahat ng pagsubok na ito. Yusek, Tama po. salamat po sa oras po ninyo at pasensya ka na, linggo-linggo na abala kita. Okay lang po. Oo, Maganda rin kararating pong nyo pala. Oo. napag-usapan niyo. Magpahinga muna kayo ha. At sa isang Lunes, malamang bukas mai-istorbo ka na naman namin. Salamat Ayos lang po sir yun. Okay lang po. sa oras po ninyo. Thank you po sa inyong serbisyo. Thank you din po. At mag-ingat po tayong lahat.